Hello, magandang araw mga kababayan. So, mag-start tayo ng ating vlog. Hindi, ito maisingit ko lang kung gusto nyo lang naman, Kasi meron kaming nakaka-addict pala yung ghost hunting. Na-addict ako sa ghost hunting eh. Ito, proposal ko lang naman. Kung gusto nyo lang naman. Kung ayaw nyo, diwag. Diba? Meron kaming i-investigate sanang bahay this February. I don't know kung makakasama si Sir Ed, no? Ngayon, itong bahay na to, may nakatira doon na namatay na. Napanay ang paramdam daw doon sa bahay. Ngayon, ito yung catch. Hindi kami pwedeng gusto nung dating nakatira doon na imbestigahan 'yon. Ngayon, ang dilema kasi may nakatira doon na mag-ina. Isang I don't know kung single mother. Basta mag-ina yung nakatira, single mother, tsaka yung 4 months old niya na baby. So ito yung proposal, no? Pwede kami mag-investigate doon, kaya lang i-hotel namin yung mag-ina. Ang problem nga lang, maghahanap kami ng sponsor kung sino yung kung gusto nyong bayaran yung mag-ina para overnight nasa hotel sila. Kami overnight nandoon sa bahay. Sasabihin ko pa kay Sir Ed eh. Sasabihin ko lang kay Sir Ed kapag may nag-pledge na. Kasi yung hotel dun na malapit dun, mura lang naman. Mga lang yata, 1,000 plus lang. Hindi naman 5-star hotel yung yung pagtutuluyan. Yung proposal lang naman, At makikita nyo naman, if ever na mag-i-inquire ako kung magkano yung hotel na malapit dun. Alam ko wala pang baka nga wala pa nga yatang 1,000 ang one night dun eh. Para lang dun sa mag-ina. 'Di ba? Then pagka natanong ko na kung magkano yung pang hotel doon, yung hotel yung mag-ina, then kami doon sa bahay overnight nakatira. Game? Hanggang magpapaumaga kami doon sa bahay. Kasi nga ang reported daw doon, kasi may namatay doon doon sa bahay. Hindi ko muna sasabihin yung location yun ay tinip lang sa akin ng isang subscriber. May mga shadow daw na nagpapakita doon. Nakaka-addict pala tong ghost hunting na to, no? Sa February po yung target date. I-PM nyo ako sa Bungo TV. Never ako nag-ask ng sponsorship kahit kailan, no? Ngayon pa lang, hindi pa para sa akin. Para lang dun sa pamilya nung nakatira doon sa apartment. Well, kung ayaw nyo naman, kung magagawan ko ng paraan by February, kahit ako na mismong gumastos. Gusto ko lang na may sure na may magpi-pledge. Pero mag-i-inquire muna ako, bibigyan ko kayo ng update kung magkano yung one night dun sa hotel. Kasi may malapit na hotel doon na mura lang. Hindi naman siya yung magarbong hotel. Yung parang hotel lang sa province po kasi yun. Yung nangyari. So mura lang yung hotel doon. Anyway, move on tayo dito sa dito sa topic na to. Ito kay Kuya Red. Yung grabe ang galit daw ng kapres sa kanila. Di ba? So panoorin natin tong video na to. Oh my goodness, saan galing yun? Ha? Oh my goodness. Grabe na to. Hindi na siya nag-i-English, Ha? Kaya ako nga tinago yung Paging Kigs TV, may pupuntahan ka na namang lugar.
Kigs TV, paging. So, itong lugar na to, Abandoned Davao Plantation naman to. Itong name ng lugar, ayan o. Abandoned Davao. Kigs TV, paging. Diba? Kailangan gabi din punta ni Kigs TV to. Tingnan natin kung totoo. So, panoorin natin to video. Tablet, tinamaan yung hita ko eh. Tinamaan ng berilyo. Para hindi sigarilyo yan. Tingnan mo, sobrang dami niyan, no? Kapreto ba? Usok ba yung blur ka na nga eh. Dahil sa... Kung yan ay kapre. Hindi, tingnan muna natin kasi ito intro pa lang to eh. Doon tayo sa mismong exploration. Bago na yung ano ni Kuya Red, bago na yung intro. May mga bagay dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag. Mga espiritong gumagala, mga espiritong nakukulong, humihingi ng tulong at nagsusumamo dahil sa demonyo. Kaya andito tayo para kausapin sila, para gabayan sila papunta sa pare. Yung necrophonic, ganito may nagsasabi dyan na legit daw yung necrophonic. Hindi po siya legit. Kasi may nag-explain sa akin na yung necrophonic na yan, meron siyang stock na na phonetic sounds na nag-overlay lang siya. Randomly siya nag-overlay yung mga phonetic sounds. Paki-search na lang kung ano yung mga phonetic sounds Then random siya na nag-overlay, then saka ka lang magkakaroon ng sounds alike. Hindi siya accurate yung necrophonic. Pagka may naririnig ka doon, random lang yun na binubuga. Maaring magkataon na familiar sa'yo yung word, pero hindi po siya totoo, necrophonic. Kaya samahan niyo ako para tuklasin natin ang mundo ng mga spirito. Hello mga idol, ito na naman po ang inyong lingkod, si Kuya Red, and welcome na naman po sa another episode ng ating mga nakakatindig balahibo at mga nakakatakot na video. So ngayong gabi na to, andito tayo sa isang lugar kung saan mayroong sobrang daming nagpaparamdam talaga dito ayon sa mga sabi-sabi ng mga tao na nakausap namin sa labas. Ayun lang pala sa sabi-sabi yan, Kuya Red. Ano ba? Kasi dito, ito ay isang malaking plantasyon ng saging. Kaya lang, to cut the long story short, Kigs TV! Calling Kigs TV, plantasyon daw ng saging sa Davao. Diba? Kung gusto nyong sponsoran si Kigs TV, kasi parang need niya ng parang pamasahe or para makapunta dyan eh. Pero kaya-kayang puntahan ni Kigs TV yan. Merong nangyaring tagaan dito, may nangyaring patayan, at sabi nga ng mga tao ay ang daming nagpaparamdam dito. So magbabaka sakali tayo na ito ay mga nakakulong. Kailangan talaga may nagpakamatay, Hindi, sa akin sana, if ever na ganyan, dapat may interview man lang sana. Kahit i-blurred nyo lang yung muka. Diba? Hindi nyo na ipakita. Kasi syempre, kahit ako din naman, kaya kong sabihin na may nagpukpukan ng kaldero dito, di ba? Pero wala naman nangyaring ganun. Yun lang. Kulong na kaluluwa at hindi pa nakakatawid, at tutulungan natin sila gamit yung ating mga equipment para makausap natin sila. Kaya lang mga idol, hindi ako nag-iisa. Kasama natin si Tabian. Kasama din natin si Real Ghost Hunting Adventure. Real Ghost Hunting Adventure.
Yan mga idol, no? So, wag niyong kalimutan, please, pakisuportahan yung channel nilang dalawa. At sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Kuya Red Goes Adventures. Huwag niyong kalimutan i-share, kalat natin mga idol, para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Huwag natin patagalin to. Tara na. Plan na natin yung exploration natin. So, ang nangyari dito is inabandona na itong napakalaking napakalaking plantation. Kasi nga merong dito, merong mga nagpatayan, merong nagtagaan. So, ang dami daw nagpaparamdam dito. Yun yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Gamit yung equipment natin, kakausapin natin sila. Kuya Red, nagyayaya ka daw ng ng collaboration kay Sir Baron. Ako excited ako doon. Mga pag-collab ka kay Sir Baron. Yan mga idol, no? Magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Kuya Red. Meron akong daladalang mga gamit dito. I miss my family. I miss my family, sabi niya. Yan mga idol, so ito yung spirit talker, no? So, merong mga salita dyan na pwede silang pumili. So, by saying na pwede silang pumili, pre-made na yung word na nandyan. I mean, naka-uploaded na yung words dyan. Si Kuya Red na nagsabi, di ba? Na pwede mamili. So, ibig sabihin, pre-recorded na yung mga words na nandyan, sasabihin. Pipiliin na lang ng multo. Diba? So, ibig sabihin, hindi naman multo yung nagsasalita. Mamimili lang sila nung sasabihin. Unang-una, English yung English yung naka-upload dyan eh. May intindihan kaya ng multo yun. Kung hindi sila, hindi, malay mo, sa spirit world, pag espiritu ko na, universal na ang language, no? Di ba? Kaya lang, syempre, paano pag may gustong sabihin yung multo na wala dun sa pagpipilian niya? Di ba? Paano mangyayari yun? Grabe itong lugar na to. Sobrang lamig mga idol, grabe. Wow! May nakita ako dumaan, promise. May nakita akong dumaan dito. Diyan mismo, sa harap. Magandang gabi sa'yo. Meron akong nasulyapan dito na dumaan. Yan mga idol, so grupo kami, no? Nasa 12 kami. So makita nyo sa unahan. Paano mo ma-assure na may nakita kang dumaan? I mean, ano yung patunay na maibibigay mo sa amin? You see, di ba? Pagka hindi documented, alam mo, may nakita naman talaga siya, pero adali niya makamove on doon sa nakita niya. Nandun sila. So hiwa-hiwalay kami. So kaming tatlo. Dito naman kami. So abangan niyo yung ibang part nito. Kasi papasukin din natin yung ibang lugar para talagang masuyod natin. Wow. So may mga iba pang Bumulong, promise, hindi ko alam kung nakuha ng camera. Pero parang may babaeng bumulong. To be fair, naranasan ko yan sa Clark. Yung nag-Spirit of the Glass kami ni Sir Ed, may narinig akong bumubulong sa akin. Pero hindi na-capture sa camera. Maybe psychological ko lang pero naranasan ko din naman yun, to be fair kay Kuya Red. May babaeng bumulong dito lang sa Pero knowing Kuya Red, sinungaling. Ito yung nangyayari kasi, di ba? Dito tayo magkakatalo doon sa nagsasabi. Si Kuya Red, kilalang sinungaling. Kaya ngayon, hindi na natin ma-identify kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi. Alam naman akong kasama dito, malapit sa akin eh. Mga idol, wala akong kasamang malapit sa akin dito. Malay lang namin na nandito sa Aloha. Wala, andun sila. He's here. Oh. Sabi niya, he's here. He's here. Yan.
Pili lang kayo ng mga Ito salita. Ito lang sa... Ulitin natin ha. May bumulong, promise. Hindi ko alam. May bumulong daw. Pero parang may babaeng bumulong. Babae daw na bumulong. Babae ha, babae. Parang may babaeng bumulong dito lang sa ano. Wala naman akong kasama dito malapit sa... Babae daw. Mga idol, wala akong kasamang malapit sa akin dito. Ayan o. Wala, andun sila. He's here. Oh. Sabi niya, he's here. Paano yan? He. Lalaki yun. Ngayon, no? Sabi niya, he. O, akala ko ba babae? O ngayon, sino sa inyong dalawa ng spirit talker mo ang sinungaling? Ikaw o yan. Kung paninindigan mong babae yan, di ba? Sabi, he's here daw eh. Eh, baka mamaya malamang ano tawag dito? Sa bagay, second person yung he's here. Parang ang nagsasalita. Oh, di ba? May explanation. Parang nagsasalita yung babae na sinasabi, nandito siya na lalaki. Di ba? O ngayon, paano mo ngayon ipaprocess yan? He's here. Yan. Pili lang kayo ng mga salita, ha? Hindi niya masabi, no? Kasi Para babae yung makapag-usap tinukoy tayo niya, ng pero maayos. lalaki yung... Nakita ko, mayroon dumaan dito. Hindi ko alam kung babae o lalaki. Basta mayroon dumaan dito. Biglang babawiin niya na, babae o lalaki, hindi niya na daw alam. Di ba? Kanina lang, sure na sure siyang... Ito yung nangyayari, men eh. Ito yung nangyayari sa mga ghost hunter. Pag hindi nagtutugma yung yung sinasabi ng gadget nila, sila yung nag-a-adjust para sa gadget nila. 'Di ba kanina ang sabi niya babae, promise daw, promise. Mga idol, wala akong kasamang malapit sa akin dito. Ayan o. Wala, andun sila. He's here. Oh. Ulit. Sa ano? Parang may babaeng bumulong dito lang sa ano. Wala Parang may babae, 'di ba? May dumaan kanina, then parang may babaeng akong kasama bumulong. dito malapit sa akin. Nag-promise ka Hindi pa ko nga alam eh. kung nakuha ng... Ah, May bumulong, promise. Hindi ko promise daw kamo ha. nakuha ng camera. Pero parang may babaeng bumulong. Promise daw. Pero nung nung nasabi na ng spirit talker na he's here, lalaki, Sabi niya, he's here. He's here. Yan. Pili lang kayo ng mga salita, ha? Para makapag-usap tayo ng maayos. Nakita ko, mayroon dumaan dito. Hindi ko alam kung babae o lalaki. Basta 'di ba? Hindi niya na alam ngayon kung babae o lalaki, pero kanina promise babae daw. Ay, nako. Red flag number 1. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, kapag yung ghost hunter ang nag-a-adjust para sa gadget, hindi totoo yun. 'Di ba? Dapat gadget yung ang trabaho ng gadget nagko-confirm sa nakikita ng ghost hunter. Kapag sinabi ng ghost hunter, parang may nakita ako doon na tumuwid. Parang may babae, promise, babae, boses ng babae. Then sinabi, he's here. Yeah, ano ka? Sablay ka. Di ba? meron dumaan dito. Kaya lang may bumulong sa akin. Pwede ba tayo... Sabi niya Rome. So ibig sabihin, mag-ikot-ikot tayo. Ayan. So yung ano natin mga idol, pag yan ay 40 pababa, 20-30, that's normal EMF. Ito po ay electromagnetic field. Sabi kasi ng mga expert, pag yung kaluluwa nagpaparamdam. Wait, 40 pababa, normal? Tingnan nga natin sa sa Google, ano bang normal EMF reading? 40 milligauss? Aha.
Sabagay, wala namang normal EMF. Depende kasi sa ano eh. Oh, typical background daw ng EMF, ang normal ay sabagay ano eh, milligauss to eh. Pero hindi ano eh, hindi milligauss yung unit eh. Ang EMF level 0.1 to 40 milligauss. Pero yung reading mo dito, hindi milligauss yun eh. Hindi naman EMF yun eh. Ano ba ang nire-read nun? Tingnan nga natin nire-read nun. Humihigos. Unit of measurement niya is UT. Ano ba yung... Hindi UT to eh. Ano ba yung... I-google ko lang ako ano yung unit of measurement ng UT. Kasi ang EMF milligauss eh. Tesla yun. Strength ng magnetic field. So, kung sabi mong 40 UT, to micro Tesla pala yon, sorry, micro Tesla yung ano nun. So kung ang value original unit niya micro Tesla is 41, 410 milligauss yan, Kuya Red. Hindi normal yon. Yan o, kinonvert ko eh. Ang normal milligauss sa home, di ba? Tingnan natin ha. Wait lang ha. Hindi normal yung ano. Sabi ni Kuya Red daw normal EMF reading ano. Normal EMF reading dapat pag baseline ka 0.1 to 4 milligauss. Kasi alam ko yung cellphone 2 milligauss lang yun eh. 'Di ba? Or umaabot ng 20 pagka may internet ka. Pero yung call and text lang 2 milligauss. So ang normal 0.1 to 4 milligauss. Eh itong ano mo, itong reading mo, 'di ba? Sinasabi ni Kuya Red 20-30 dots natin mga idol. Pag test ano to eh. Ang tawag dito sa conversion mo, micro Tesla, yung UT. 'Di ba? I-zoom ko para mga micro Tesla. So, original unit niya micro Tesla, then sa milligauss. Iko-convert natin ano. Ang micro Tesla kasi UT yan eh. Ito UT, micro Tesla. Ang reading ni Kuya Red 44.2 ano, micro Tesla. 'Di ba? Yung normal. So kung 40, sabihin na natin 40 micro Tesla. 'Di ba? 2 milligauss. 400 milligauss yan, Kuya Red. Hindi normal yan. Saan mo nasabing, kaya nga hindi naiintindihan ko ba't gumagamit kayo ng cellphone application eh. Diba, ano, may power plant ba dyan sa tabi niyan? Hindi, dapat nire-research ni Kuya Red yung ano, yung ano ba yung normal na ano ng reading. Kasi unang-una, ito unang-una, yung cellphone naman na yan, wala namang capabilities mag-measure ng ano yan eh, ng micro Tesla eh. Sa totoo lang. Ano bang sensor ang meron yung cellphone na yan para mag-measure ng ganyan? Eh hindi naman dinesign ang cellphone para gawin mong measuring device ng ano. Yes, may compass siya ano, at some point
pwedeng makadetect ng magnetic field ang compass at ang cellphone natin may compass. Pero yung ano, yung yung ganyan na gagawin mong pang measure ang cellphone, I don't think na ano yun, valid. Ito nga typical background nga ang ito ha, normal micro Tesla measurement ng background. Just imagine, tinan mo Kuya Red ha, listen. What is the normal background EMF? 'Di ba? I download the EMF app on my phone, which had a great reviews and saying they tested it out and it's accurate readings. The app shows value of 20 microtesla. I went outside, nag-increase daw sa 35 microtesla. 'Di ba? The app shows value of 20 UT. Then nag-increase siya sa ano. Then yung government reliable website daw, ang normal lang daw na microtesla ay 0.01 to 0.2 microtesla. Can anyone clear me up on this? 'Di ba? Tama. You can't sabi dito, you can't use phone which emits and receive EM signals constantly to measure background EM signals. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi talaga government US government na yung nagsabi, ang normal reading 0.01 to 0.2 microtesla. Yun na yung UT. So, itong nare-read ng cellphone ni Kuya Red, hindi reliable to eh. Balik tayo dito kay Kuya Red. Masyadong malakas to. Maybe para ka nasa nuclear power plant niyan eh. Dito yung mapapatunayan na hindi reliable ang cellphone na na pang-measure ng mga ganyang bagay kasi hindi naman sila dinesign sa ganyan. Yan or pwede let's say capable na mag-sense ng EMF kasi itong yung tablet mo sumasagap to ng 4G signal eh, nakita ko eh. 'Di ba? Nakita ko yung tablet mo. Ayan nakikita ko dito, may 4G signal ka. So contaminated na rin yung reading ng mo. Kung totoo man na nakaka-read ito ng EMF. May 4G signal ka eh. Kaya lang sa akin ang 4G signal ayon dun sa nabasa ko 20 sa bagay, pwede 20 milligauss. Ang pero still malayo pa rin ito, 45 nga So yung natin mga idol, pag yan ay 40 pababa, 20, 30, that's normal. Yan. Tingnan mo, paano naging normal yon men? Sabi nga ng government website ng ng US 0.01 ang normal. May batalyon ng multo dyan sa mo? Kaya nga unreliable to Ito po ay electromagnetic field. Sabi kasi ng mga expert, clearly, kaluluwa. Hindi alam ni Kuya Red yung yung dinadaldal niya dito. Hindi siya nag-research. Nagpaparamdam. Gusto magparamdam, humihila ng energy sa mga gamit natin, flashlight. Kaya biglang naglulubat. O kaya sa battery natin. Wow, may tumunog dyan. Yan, umakyat. Umakyat, ganun pa rin naman ang reading mo. Sabi nila, ang dami daw mga nagpaparamdam. 45 nga kanina yung reading mo, di ba? Ngayon, bumaba nga ng 42 eh. Ito ng mga kaluluwa. Andito kami. Pwede nyo kaming maging katulong. Ayan. Bakit hindi mo minention na bumaba? Death is not the end. That is not the end, sabi niya.
Ito ha, contradicting yung yung dalawang gadget ni Kuya Red. Supposed to be, pag tumataas ang reading ng EMF mo, ibig sabihin may multo ka sa paligid, tama? Ngayon, nakita nyo dito, nag-drop ng 29.1 microtesla yung reading ni Kuya Red. Kasi kanina 40 yan, di ba? Kung nag-drop yan, tapos biglang magsasalita yung spirit talker mo, tamo? This is not the end. Tinan mo? Bigla nagsalita ang spirit talker, nagsasalita ang multo nang nakadrop yung EMF. Alin ang nagkokontrahan yung dalawang dalawang gadget mo dalawang application mo Kasi nag multiple screen ka diyan sa tablet mo, di ba? Nagkokontrahan silang dalawa. May nagsasalita sa spirit talker mo pero yung reading mo ng microtesla ang baba. That is not the end, sabi niya. Tama po yun. Diba? Tama po. Kaya itong communication na to, hindi na to reliable O doon naman tayo sa may kapre. Gusto kong malaman kung anong pinagbasihan ni Kuya Red na kapre yun. Ano yan? Ha? Ano tumutunog? Ha? Ha? Wala akong mababaan. Sobrang taas nito Ano yan yung tumutunog? Saan galing yun? Ha? Huwag kang manakit ha. Kung ikaw man ay engkanto. What? Oh my goodness, saan galing yun? Ha? Kigs TV, need na nandito ka. Ganitong oras din. Galit na galit yung mga Padala kayo ng kanto ba? ng pamasahe kay Kigs TV. Pupuntahan ni Kigs TV to. Luluwang dito. Ayan o. Kalabugan. Dito. Kalabugan. Paano saan galing yun? Kalabugan. Parang doon sa Kalabugan. Sa bahay? doon sa bahay. Oh my goodness, dito na naman sa likod, Brad. Dito na hindi nagiging totoo yung kalabugan na yan Ah! Po kayong manakit. Oh my God. Mga idol, dito nagsimula yung intense ng pagka-intense nito mga idol, no? So siguro this is just a sign na huwag kayong manggulo dito at umalis na kayo. At naniniwala ako ito ay mga elemento kapre. Pare, hindi natin na... Tinitingnan ko sa sa Facebook. Ay, sa Facebook, sa Google, yung K2 meter, yung EMF meter. Ang maximum reading lang pala ng K2 meter, 20 milligauss. Tapos yung kay Kuya Red, umaabot ang 410. Converted sa microtesla. Kaya nga, nananakit na to eh. Ingat ka dyan doon. Ha? Ingat ka dyan. Gagalit Wow. ng wire yan. Alam ko yan. Ayan o. Pare, hindi ko maano to. Kung meron mang kaluluwa dito na sinasabi nila, hindi lang kaluluwa to eh. Hindi. Oh my goodness. Grabe mga idol, itong part na to, gustong humiwalay talaga yung kaluluwa ko sa katawan ko. Grabe. Hindi. Oh my goodness.
Oh my goodness. Grabe na to. Ang hindi ko naiintindihan sa mga ghost hunters na to, kapag halimbawa may tumunog na ganun malakas, hindi nila ini-investigate kung ano ba yon, yung tumunog na yon. Supposed to be, dapat pag may mga ganyang senaryo na, mga men, dapat ini-investigate nyo na yan eh. Kaya lang dito, kung makikita nyo sa mga fake ghost hunters, wala kayong investigation na nakikita. Kung ano yung kumalampag na yon, yun na yon. Wow. Wow, pare, lumalakas yung wire, bro. Nandiyan ako kanina, namakakala ko bro. Ha? Ako, kaya ako nga, Ano? bro. Wow. Wow. Wow, pare, lumalakas yung wire, bro. Nandiyan ako kanina, namakakala ko bro. Ha? Ako, kaya ako nga tinago yung tablet, tinamaan yung hita ko eh. Tinamaan ng bato eh. O yan, baka pupulupot sa liig natin yan. Pulupot sa leeg ang puto. Parang umusok dito ah. Na, naninigarilyo na yung kapre. Oh. Wow. Ha? Parang mga engkanto to. Ayaw namin gumamit ng ano ha. Ayaw namin gumamit ng dasal. Kasi alam namin bisita lang kami dito. 'Di ba may may sinasabi si Sir Ed sa akin. May mga times na napapanood niya kayo, na lalo na ikaw, Kuya Red. Halimbawa sa Black Lady House, nag-aano ka ng St. Benedict's Prayer. Parang contradicting yun sa ginagawa mo daw. Kasi pupunta ka dyan sa lugar, gusto mong mapatunayan na may Black Lady or White Lady, then suddenly mag-St. Benedict's Prayer ka, paaalisin mo. Diba? Anong sense daw ng pagpunta nyo kung mag-St. Benedict's Prayer ka? Kaya lang, wag naman sanang ganun. Andito kami kasi akala namin may mga kaluluwa daw dito na nakakulong. Hello mga idol, no? So dito ako nabuo yung conclusion ko na ito ay kapre dahil ang kapal ng usok wala naman dahilan kung bakit magkaroon ng usok dyan. Hindi, paano mo nasabi walang dahilan? Umikot ba kayo? Inimbestigahan nyo ba yung paligid, men? Kasi hindi ko naiintindihan sa mga investigations nyo na ganito. Ganyan lagi kayo eh. Parang na-stuck na kayo sa walang dahilan. Wala na dahilan. Yun na yun. Diba? Natigil kayo doon. Wala nang dahilan. may nakita kayong kumalabog. Ay, may narinig kayong kumalabog or may nakita kayong lumipad na bagay. Hindi, walang dahilan para mangyari yun. Diba? Na kung tutuusin, pwede nyo naman puntahan kung saan nanggaling yung binato. Yun nyo naman Pare, ginagawa. amoy ano eh. Wala bang history bro na nasunog to? Yung yung... Parang usok ko. Saan galing yan? Ayan, yung usok ka. Ha? Yung usok. Di ba kayo namigay nyo? Hindi sigarilyo yan ba? Sobrang dami nan eh. Pare, kapre to. Kapre to bro. Parang sigarilyo. Kapre nga. Sigarilyo ba ko? Hindi ako ninigarilyo. Pare, hindi sigarilyo yan. Tingnan mo, sobrang dami yan. Napaka bullshit nung tanong na yun na hindi kayo naninigarilyo. Obviously, magkakasama kayo eh. Bakit mo tatanong yan? Bakit pipilitin yung conclusion na sigarilyo? Pwede nyo naman sinabi na may nagsusunog ba dyan sa labas? Pwede naman ganun eh. Bakit nakafocus kayo? Kasi may gusto kayong target na paniwalaan ng audience nyo. Kapre to. Kapre to, bay. Wow. Huwag naman ganyan. Pare, ang kapal ng usok ko. Hindi ko alam kung kuha ng camera ko ha. Kahit nasa camera ko. Dito, ang daming nakapokus sa inyo. Hindi ko alam kasi isa lang nakatutok eh. Dapat sa mukha lang, dapat isa lang. Dito, marami.
Pare, ang dahil usok ba yun? Blur ka na nga eh, dahil sa usok ko. Tapos sasabihin ni Donsky ang pinaka-haunted na building, Diplomat. Bullshit. Nasa Davao ang pinaka-haunted na lugar sa buong ano. Anyway, tama na nga ka-bullshit na yan. 40 minutes na naman ako. Napasarap na naman sa salita. Anyway, maniniwala ba kayo doon, men? Doon sa mga nangyari na yon? Kalabugan na naman ang kalabugan. Oy, Kigs TV, puntahan mo to ah. Kay Kigs TV na lang tayo magre-rely. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.